O eto na ho mga kababayan, pumunta na po tayo kay Robin Padilla. May ine-ebas ho dito si mga bossing, no? Ito po ay yung nasa The Hague pa siya bago siya umuwi, mga kababayan. Lagi ko sinasabi sa inyo, mas okay na ang dating Pangulong Duterte ay nandoon sa loob ng ICC. Bakit ho? Doon niya nakakamtan ang tunay na pagpapahinga, ang tunay na buhay ng isang matanda. Di ba? Doon niya nararamdaman yung katuga, sabi nga ni Boss Mike. Wala nga lang gala masyado kasi ang galaan nila is yung likod-likod. Pero makakaamoy pa din sila ng simoy ng hangin o preskong simoy ng hangin. Kain, sabi, pwede silang pabalik-balik sa pagkain doon sa ICC. Kain. Tulog. Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Tulog ng tulog dito eh. Which is yun talaga ang buhay. Pagmasdan nyo ho, yung matatanda sa inyong bahay. Di ba ganyan na lang ang nais nila? Tumba-tumba kapag may konting oras, magganchilyo. Umupo sa kanilang rocking chair. Kung makakahiling si dating Pangulong Duterte noon habang nanonood, di mas okay. Pero ho, sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas yan, mga kababayan, panigurado ho ako. Ngayong araw na to, lalo na malapit na ang eleksyon, panigurado ako. Malamang ya, akay-akay pa din ho yan. Para ano? Para ipangampan niya itong mga senador nila. Di ho ba? Ewan ko, itong mga senador nila, hanggang ngayon nakaasa sa dating Pangulong Duterte. Hindi nyo ba kayang ipangampan niya ang inyong sarili? Nandiyan naman yung sabihin nyo, yung inyong plataforma de gobyerno. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Ipangampanya nyo inyong sarili. Sabihin nyo sa taong bayan, ano ang plataforma de gobyerno ninyo. Ganun. Pag nagustuhan ng mamamayang Pilipino ang inyong plataforma de gobyerno, iboboto kayo. Kaso paulit-ulit yung sinasabi nila, bring him home. Si Ipe, paulit-ulit, bring him home. Maririnig mo kay Bongo, wala po siyang nun, nakatapak lang. Wala pong malamig po doon eh. Paano kayo mananalo niyan? Paano kayo pupuntahan ng mamamayang Pilipino? Di ba? At eto nga po ang patunay, mga kababayan, sa sasabihin ni Robin Padilla na talagang nakaasa lang po sila sa dating Pangulong Duterte. At ngayon po, naniniwala talaga ako na yung Bongo, yung Bato de la Rosa, kaya lang nanalo dahil po nag-ride o nakiride doon sa pangalan ni dating Pangulong Duterte. Pakinggan ho natin mga kababayan. Kasi pagkakaintindi ko dito, mga bossing, pag nandyan ang dating Pangulong Duterte, hindi kailangan magbayad. Pagka wala, magbabayad. Parang yun yung pagkakaintindi ko eh. Pakinggan nyo mga kababayan. Well, sa usapin ng presence ni Mayor, nagtatanong ho tayo no? Kung nagbabayad ba sila. Kasi may nabanggit dito si Robin Padilla. Well, sa usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami. Di ba yun nga itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Wala na. No? Si dating Pangulong Duterte naman kapag ka naman naakyat din sa entablado, panay lang naman din Marcos Bangag ang sinasabi. Panay lang naman din pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasambit. Di ba? Kasi siya ang number one crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Kapag ka nandyan si dating Presidente, ang tao dumadating kahit hindi bayad. Ibig sabihin, may nangyayaring bayaran kapag ka wala ang dating Pangulong Duterte? Tama ho ba ako? Na
ng pagkakaintindi doon. Pag dumadating si dating Pangulong Duterte, dumadating ang tao kahit hindi bayad. Pero paano pagka wala? May bayad? Ganon? Kami nagtatanong, gusto naming maliwanagan, Senator Robin Padilla. Oh, ulit. namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Oh, Eh, paano kapag wala ang presidente? may bayad? Ganon po ba yun? Gusto po naming malinawan, Senator Robin Padilla, ha? yung paano ngayon yan? Wala naman kaming pera, ang PDP. Oh, ano yun? Bakit? Hawak ni dating Pangulong Duterte yung pera? No, dahil nakakulong na, wala naman kaming pera, wala naman pambayad. Ganun ba? Gusto po naming maliwanagan. Gusto ko pong maliwanagan dito sa sinabi ni Robin Padilla, mga boss. Siya ang number one crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Yung paano ngayon yan? Wala naman kaming pera, ang PDP. Ibig sabihin, talo na. Hindi. May isa akong kandidato na nakikita. No, actually, dalawa. Mark Gamboa. Si Mark Gamboa, wala namang pera din yan. No? Kung ikukumpara ho natin doon sa mga senador na tumatakbo, walang pera yan. Kung kukumpara mo yan sa mga Mark Villar, etc., hindi mo masasabing may pang ano si Mark may pang kampanya no? Siguro sabihin na natin mayroon pero saktuan lang, pero hindi kasing laki. Pero ano ginagawa ho niya? Pinupuspos niya sa pangangampanya. Sumasama siya doon sa kandidatura ni Vico Soto. Sumasama siya doon kay Isko Moreno para maipalawak o para maipaintindi sa mamamayang Pilipino yung kanyang plataforma de gobyerno. No? Diskarte. Yung Heidi Mendoza, ipinupukol niya talaga, ipinapaalam niya sa taong bayan, ito ang plataforma ko, uubusin ko yung magnanakaw, yung mga audit na yan, sisiguraduhin natin na i-audit natin yung mga hihingi ng pondo at budget sa gobyerno. Nakita nyo, umaangat unti-unti yung mga pangalan. Sila wala na po ang dating Pangulong Duterte. No? Siya yung tagahatak namin ng crowd. Nang kahit hindi bayaran. Tapos parang ngayon wala na. Wala nang pag-asa yung kanilang PDP. Di ba? Mga bossing yan. Tigil na natin to. Di ba? Sabi ni Lucia Medina, vote Mark Gamboa instead of DDS. Ako ho, mga kababayan, siguro 3 hanggang 5 ang iboboto ko ho doon sa alyansa. 3 hanggang 5 lang. Hindi ako magsosolid na 12-0 ho. 3 hanggang 5. Doon naman po sa, ayan nga, si Mark Gamboa, Heidi Mendoza, no? Mapapabilang po. Ang hirap buuin sa totoo lang nung 12 sa 66 mga kababayan na tumatakbo. No? Kaya lahat po inaaral ko, pati yung Kiko Pangilinan, pati po yung Bam Aquino, inaaral ko ho lahat yan mga bossing. Pati yung mga PDP, inaaral ko din ho yan mga kababayan. Pero ang panigurado ko lang po, dyan sa kampo nila, wala ako iboboto. Wala ho akong iboboto dahil ang paulit-ulit lang po nilang sinasabi, mga boss chief amo sir, ay ang pagtakbo nila para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakapokus lang po sila dyan. At sabi nga nila, di ba, nakapokus sila doon sa hindi ma-impeach ang Vice Presidente. Yun ho. Sabi ni Ron Prince, si Ipe at Mangkanor, Kibuloy, DDS, iboboto pa ninyo ha, umayos kayo. wala tayo iboboto sa PDP, mga kababayan. Sa kakamping, susubok tayo muli. No? Pero sa PDP, malabo ho, mga boss chief mo sir. Paano ho ba yan? Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa 4,500 mahigit na kaninang nandito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-share dito po sa ating channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.